DJ Long on the mix. Palong-palo. Lumalakas na naman po ang energy ninyo, mga minamahal. Ala. Sige nga, tumayo kayo dyan at mag-unat-una. Diba? Dahil itong ating content ngayon ay mapapaunat din kayo. Ang dami ko palang poging mga viewers. Tapos mga naggagandahang binibini. Tumot. Tama na nga tayo siya. Anyway, mga minamahal. Okay, alright. So ngayon, meron tayong mahalagang pag-uusapan. Kasi mukhang mukhang ito talaga yung napapansin ko. Uulit-ulitin ko talaga to ba, mga minamahal, na mukhang itong si Chis Escudero, mukhang nakakalibre. Alam niyo yung ibig sabihin na nakakalibre? Hindi siya na may mainstream. 'Di ba? Once in a blue moon na lamang, mga minamahal. Once in a blue moon. Makita mo na magkaroon ng balita dito nga po kay Chis Escudero. Hindi siya na may mainstream, hindi siya nababalita. Lagi ko na lang siya nakikita, minsan nga lang sa YouTube eh. Despite na meron na pong nilabas ang Blue Ribbon Committee na siya po ay pinapakasuhan kasama ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Grabe, no? Ano kayang ginawa ni Chis Escudero? Meron kaya tong nilagay dyan sa mga news anchor o sa mga mainstream na yan? Kaya hindi siya, 'di ba, napipitik? Actually, mga minamahal, itong si Chis Escudero ay tawag dito, Siping Lacson lang, ang katangi-tanging tao, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, mga minamahal, ang pumitik dyan kay Chis Escudero. Nagpahayag na po si Ping Lacson ng napakalakas na ebidensya at napakalinaw sa crystal clear na koneksyon ni Chis Escudero tungkol nga po dito sa kanyang pagkakasangkot sa flood control. Pero ang tanong ko, seryoso itong issue, pero hindi nababalita ng publiko, mga minamahal. Tapos, kahit pansinin ninyo, 'di ba? Talagang pabago-bago din yung ihip ng hangin eh. Minsan pipitikin si Quezon, tapos minsan wala. As in, ngayong linggo nga, wala, mga minamahal eh. 'Di ba? Batay nga sa mga lumabas na ulat at hingil nga po sa version ng Blue Ribbon Committee, sa kanilang findings, magkakasama sa talaan si Escudero, si Villanueva, Estrada, at iba pa. At meron po mga testigong nagtuturo sa kanila tungkol nga po sa ugnayan sa budget sa insertion. Nagkaroon na po yan ng discussion, mga minamahal. Tungkol nga po dito sa mga proseso, 'di ba? At impluwensya nila sa bicameral stage. Yang pahayag na yan, nanggaling po yan sa mga ebidensya at dokumentong nakuha sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, sa puntong ito, bakit parang lagi lang nakikita natin na may mainstream si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, pero itong si Quezon, 'di ba? Parang wala eh. Pansinin ninyo, bakit yung dalawa lang, si Jinggoy at si Villanueva lang? 'Di ba yung pangalan ni Chis Escudero nababanggit pero hindi naman pinupuna. At walang malinaw na paliwanag, mga minamahal. Itong binigay si Chis Escudero sa mainstream, hindi nagsasalita. Ano kayang hidden agenda ni Chis Escudero, mga minamahal? Wala namang problema kung hindi siya magsalita. Pero sana man lang i-report, 'di ba? 'Di ba, ipakita na ito, umuusad yung investigasyon, ito yung nangyayari. Diba, mga minamahal? Kaya nga sabi ni naalala niyo yung sabi ni Montulpo. Sabi ni Montulpo, basahin nga natin. Sabi ni Montulpo, pansinin ninyo. Kapag na-aresto sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ang Senado ng Senator Judge na pro-Sara. Mga pro-Sara eh. Tapos may sinabi din dyan itong si si Jesus Crispin Remulla. Nasabi ni Remulla, mga minamahal, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na.
Naka-standby na daw. Tungkol yan na sa usapin ng wala dapat daw ikabahala itong si SP na siya ay mapapalitan dahil malapit na daw maaresto ang ilang mga senador na sangkot sa flood control scam. Yes, meron na pong investigation and waiting na lang po tayo mga minamahal kung may probable cause or madi-dismiss for resolution na kasi ang investigation dyan nga po sa Department of Justice. Pero dapat sana binibigyan man lang ng highlight. 'Di ba? Para na nga po magkaroon ng babala sa publiko, 'di ba? Sa batas mga minamahal, normal ang magbago ng findings. Pero hindi normal na magbago ng walang malinaw na dokumentong dahilan, 'di ba? So kung may ebidensya, tas binaway ng testigo na pabulaanan na dokumento na patunay na walang sapat na basihan, abay dapat bigyan ng paliwanag 'yon. 'Di ba? Hindi dapat tahimik, tinanggal kung wala man lang rason, 'di ba, mga minamahal. So ngayon itong panawagan ni Senator Ping Lacson dito nga po sa Senado, panawagan niya ng consistency. Kung sinabi noon na malakas ang ebidensya, malinaw ang koneksyon, may sapat na basihan sa rekomendasyon, dapat kinakasuhan. Kasi ang integridad mga minamahal ng investigasyon ang nasisira dito kapag, 'di ba, may mga taong sinasabing kakasuhan pero hindi naman nangyayari, 'di ba? Parang mayroong exemption. Parang pangit naman ata noon, mga minamahal. 'Di ba? Dapat walang exemption. O walang VIP. Walang ganon. Kung mali ang ginawa ni tawag dito, ng mga senador na yan, hulihin. Hindi yung mayroong VIP treatment Hindi yung ito lang pinapaboran ng mainstream, ito lang yung binabalita para maka-excuse tong si isa. Walang ganon. 'Di ba? Samantalang si Martin, isang pitik nga lang, 'di ba? Kahit wala kang malinaw na ebidensya or hindi malinaw yung source, binabalita ninyo. Parang ang unfair naman. Walang ganon. 'Di ba? Kasuhan niyang si Quezon. Kala mo, Quezon, nalilimutan na namin yung ginawa mo dun dati sa Fort with na yan. Kala mo, nalilimutan namin. At kala mo ba, hindi namin nalaman na isa ka sa rason kung bakit gusto mong patalsikin itong si Soto dahil napipintong Regodon. Oo, dito nga po sa isyong Regodon kasi kayo ay binalibag ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto nyong palitan itong si Ping Lacson. Kala nyo ba hindi namin nabalitaan yan? Walang ganon. Hindi naman ata kami mga pinanganak kahapon or mga budol-budol. May utak kami. Pansin namin yan Alam namin yung mga hidden agenda ninyo. Kaya wag kami. Diba? So, alright mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.